Praise the Lord. Good morning. Good morning. Magpapatuloy tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa aklat ng Hebreo. Ito yung ating serye. Sa mga nakaraang linggo ay naka-live yung ating mga message sa mga anibersaryo ng True Bread Churches. At ngayon ay babalik tayo dito sa series nga ng aklat ng Hebrews. Sa ngayon, ito yung ating 14th message. At pangalawa sa chapter 11. So, nag-attend ako last Sunday na mag-preach from beginning verse 1 to 7. Pero nag-end ako ng verses 1 to 3. And then tumalon ako sa verse 6 sapagkat ipinakita ko yung essentials and truths about faith. At ngayon ay babalik tayo dito sa chapter 11 na kung saan ay babalikan ko yung bahagi ng aking binasa nung nakaraan, beginning verse 4 to 7, pero hindi ko pa rin alam kung ito ay matatapos ko ngayong araw na ito. Maaring humaba, maaring maiksi, pero hanggang doon lang ako sa pangangaral ngayong umaga doon sa tatlong lalaki na una niyang ibinigay. Yun ang ating pag-uusapan. Ang pamagat ng ating mensahe ngayong umaga ay the faith of the ancients. The faith of the ancients. Sapagkat yun, ang binigyan niya ng commendation sa verse 2. For this is what the ancients were commended for. At nasabi ko sa nakaraan na una ay binibigyan niya ng endorsement ang pananampalataya ng mga nauna sa atin. Pangalawa ay malamang ay binibigyan niya tayo ng paalala sa mga panahong ito na may mga modern faith preachers na kakaiba na ang kanilang mga sinasabi ng mga ancients at pamumuhay ng mga ancients at maging ang pag-asa na pinanghawakan ng mga nauna sa atin. Nakukuha po ba ninyo? Amen. So mag-stick tayo doon sapagkat naniniwala ko na hindi lamang ang author ng Hebrews ang nag-e-endorso sa kanila. Naniniwala ako na ang banal na Espiritu ay alam niya ang mga mangyayari sa ating kapanahunan na dapat ay maging maingat tayo sa pananampalatayang mga makabago. At alam naman natin ang katotohanan na ang daming mga nangangaral tungkol sa pananampalataya ngayon na tila ay nagiging kasangkapan para makuha lang nila ang kagustuhan nila sa Diyos. And they are all based on material blessings. Yun ang palatandaan ng marami na sila ay dinirinig ng Diyos, ang presensya ng Diyos ay nasa kanila kapag meron silang mga natatanggap na mga material na bagay mula sa Diyos. But that is not the original message of this book. Is about being careful of the old covenant because the new covenant's blessings are eternal. Wala yung mga bagay na nakikita at yan yung ipinaliwanag niya doon sa verse 1 tungkol sa tunay na pananampalataya na nangangahulugan ng tunay na pagpapala ng New Covenant ay hindi sa mga bagay sa mundong ito, mga bagay na nakikita at natatanggap. Naniniwala ko lagi at lagi kong inuulit sa inyo na ang Diyos ay hindi nagkukulang sa atin. Say amen. Amen. Ang Diyos natin ay nangako na kung uunahin natin siya, ay hindi siya magkukulang sa atin. But seek first the kingdom of God and its righteousness, then all these things shall be added unto you. Nangangahulugan na kung ang prinsipyong yan isabuhay natin, sampalatayanan natin na hindi magkukulang ang Diyos, ay hindi talaga tayo magkukulang sa ating mga pangangailangan. Nabanggit ko sa nakaraan, mga kapatid, na ang problema talaga ng mundong ito ay whether to believe in God or whether to disbelieve God. Ipinaunawa ko sa inyo sa nakaraan na ang unang naging problema ng tao ay hindi pagtitiwala sa sinabi ng Diyos na sa araw na sila'y kakain sa bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, sila ay mamamatay. But because they disbelieve God and rather believe Satan's deception, ay nahulog sila sa pagkakasala. And likewise, mga kapatid, it is through faith na tayo ay muling makakabalik sa Diyos. Amen? Amen.
sa pamamagitan ng pananampalataya, yan talaga ang nire-require ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak ng tao ay magkakaroon ng panunumbalik sa kanya. Alam na natin yung mga susunod na hakbang, hindi tayo ignorante doon. And again, mga kapatid, lagi kong sinasabi na nananangan tayo rito sa sinasabi ng Biblia sapagkat alam natin na ang diablo ay wala siyang gagawin kundi tayo ay alisin sa salita ng Diyos. That is what He did to our forefathers, Adam and Eve, na inalis sila sa pagtitiwala sa sinabi ng Diyos. Ang ating mensahe ngayon ay pinamagatan kong The Faith of the Ancients. The Faith of the Ancients. At uubusin ko lahat ng mga ibinigay niyang mga lalaki at babae rito sapagkat naniniwala ako na malalim ang kanilang mensahe para sa akin. Sila ang mga pwede nating panghawakan. Today, a lot of preachers, ang iniendorso nila ay mga makabagong mensahero. Well, ano ang basihan nila? Una, tila pinagpala ang kanilang ministeryo, tila ang daming member ng kanilang iglesia, tila ang daming kayamanan ng kanilang iglesia, and those were the basis why they endorsed these people. Bakit tinatangkilik ng marami ang mga preachers ngayon? Alam ng banal na Espiritu, katulad ng sabi ko, na there will be dangers in these last days na ang tao talaga ay titingin doon sa inaakala nila na may mananampalataya sa Diyos dahil lamang sa mga material blessings na yon. So again, sasabihin ko sa inyo na ang iniendorso ng Biblia ay mga ancient men and women of faith. So may mga babae rin dito, bagamat sila ay kakaunti lamang. At ngayong umaga mga kapatid, ay pagpatuloy natin yung mga binabanggit dito. Last time ay nilaktawan ko yung tatlong kalalakihan yon, but I took verse 6 na yun ay by context ay sinasabi ng Biblia tungkol kay Enoch. So babasahin natin ngayon beginning verse 4 to 7. At sikapin ko na matapos sa mga tatlong lalaking ito, pero kung sobra sa oras, mga kapatid, ay iiwanan ko si Noe. Naniniwala ko na marami tayong matututunan kay Noe, pero tingnan niyo ito, mga kapatid, binabase ko lang sa sinasabi ng mga talatang ito kung ano yung aking i-explain sa inyo. When we talk about the life of Noah, napakalawak niyan. Pero ang kukunin ko lang ay base doon sa nireveal ng banal na Espiritu sa atin sa pamagitan ng author na nakasulat dito sa Hebrews chapter 11. Tumayo tayo lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos nating babasahin. At beginning verse 4 ay basahin natin ang sinabi rito. By faith, Abel brought God a better sacrifice than Cain did. By faith, he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith, Abel still speaks even though he is dead. Verse 5. By faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. By faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world, and he became heir of the righteousness that is keeping with faith. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Makakaupo na po tayo. Ang una na binanggit dito ay walang iba kundi si Abel. Hindi sinabi na si Adan. Adam lost his faith in God. Si Abel, at muli kong basahin ang sinabi sa kanya. Sabi ng verse 4, by faith Abel brought a better offering, sa King James ay a more excellent sacrifice, than Cain did. By faith he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith Abel still speaks even though he is dead. So may mga ilang bagay na sinabi ang author dito tungkol kay Abel. Naniniwala ulit ako na ito ay pahayag ng banal na Espiritu sa kanya para sa atin.
Amen. Amen. Pero ang makikita natin dito kay Abel, mga kapatid, is that his faith versus offering the best to God. Ang kanyang pananampalataya ay nag-udyok sa kanya para mag-offer ng the best offering kay God. And the question is, what is that offering? Yun ang titingnan natin ngayon. Ano yung ipinagkaloob ni Abel na kalugod-lugod sa Diyos? Well, sinabi diyan, pastora, titingnan natin mga kapatid, because a lot of times I think hindi kasalanan ni Cain ang maghandog ng kanyang galing sa kanyang pamumuhay. Tandaan ninyo na kahit sa ating kapanahunan na hindi tayo hinahanapan ng Diyos na wala tayo. Meaning, kung ikaw ay magsasaka, ay inaasahan na ikaw ay magbigay mula doon sa iyong sinasaka. Kung ikaw ay pastol, katulad ng dalawang ito, ay magbigay ka ayon doon sa galing sa iyong trabaho. Yun ba talaga ang dahilan kaya kinalugdan at hindi kinalugdan ng magkapatid na ito sa kanilang mga kaloob? Tandaan ninyo ang nakikita ko rito kay Abel, na dahil sa kanyang pananampalataya, ay ibinibigay niya ang the best kay God. Can you say amen? Amen. And the question is, are you giving your best to the Lord? Ito, yan inatagkaga ng maraming Kristiyano rito. Yung mga Kristiyanong maligamgam, yung Kristiyanong malamig, yung Kristiyanong kalahati ang puso, half-hearted ang ibig ko sabihin. Wala na kaagad. Hindi na ito kinokomendahan ng Biblia kung tayo ay hindi talaga full-hearted. At kung alalahanin ninyo, ang pinakadakilang utos is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength. Walang hati-hati sa Diyos. Mamimili ka kung ibibigay mo ang the best o kaya ay kaunti sa Diyos. Pastor, na ibibigay ba natin yung 100% kay God? Mga kapatid, ang nais ng Diyos ay magkaroon lang tayo ng decision sa ating mga buhay na ibigay. Because in the new covenant, only the grace of God is able to help us to give the best to the Lord. Siya pa rin ang gumagawa para mabigay natin sa Kanya yung 100%. Malala niyo yung sabi ko sa nakaraan, hindi ko alam kung dito o doon sa mga itinuturo ko sa online, na nung tayo ay nagsisi hanggang dito lang. Nung tayo ay sumampalataya hanggang dito lang. Yan ba ay standard ni God? Qualified ba yan sa Diyos? No! Ang standard ni God ay napakataas. Nakikita nyo? Mataas na mataas ang standard ni God. Pero dahil nagkaroon tayo ng desire, ng puso, na ibigay ang ating the best kay God, yung ating the best ay hindi aabot sa kanyang standard, pero yung kanyang biyaya ay inabot tayo. That is the grace of God. Itinaas niya yung ating pagsisisi at pananampalataya doon sa kanyang standard, and God accepted us. Nakikita niyo ang kaibahan? That is the grace of God. Yan yung sinasabi ng Ephesians 2:8 and 9, na by faith, we were saved by the grace of God. Through faith. Nagkaroon tayo ng maliit na pananampalataya, yung biyaya ng Diyos itinaas yung pananampalataya niyon doon sa kanyang standard. At kinahabagan tayo. Yan ang ibig sabihin ng grace. God had mercy on us sa ating kalalagayan at tinanggap niya tayo. Sana po ay maisip nyo yung sinasabi ko sa inyo, sapagkat yun ang biyaya ng Diyos. Ang ibig sabihin, magkaroon lang tayo ng puso talaga na gawin ang the best natin, satisfied na si God dyan. Amen. Pero hindi nangangahulugan na naaabot natin ang kanyang standard, sapagkat napakataas ng standard ni God. Just do what you can do, the best you can do, at yun ang ibig sabihin ng bagay na yan. So, Abel was the first man who was commended of his faith. Ang tanong ay, meron na bang mga tao na nauna sa kanya? It seems na kung titingnan ninyo, parang sino ba talaga ang panganay ni Adan at ni Eva? Alam niyo, pinag-aralan ko ito mga kapatid, at hindi mo ma-establish kung ang panganay ni Adan at ni Eva ay si Cain at Abel. Malamang ay binibigay lang ang kanilang kwento for the sake ng first murder na ito. O kaya ay for the sake of the righteous person supposed to be na pinili si Abel. Sapagkat later on ay makikita nyo na
Sa genealogy na ibinibigay ng Biblia, ay lumabas si Seth na anak. Pero may sinasabi ang Biblia, titignan natin yan, na hindi si Seth ang panganay, pero siya ang pinili na idugtong sa salinlahi ni Adan. Tungo doon sa mga anak-anak na ibinibilang na pinanggalingan ng mga salinlahi. Nakukuha nyo? Amen. Now, kung hindi nyo nakuha, pumunta kayo sa 1 Chronicles chapter 1, beginning verse 1 to 4, at makikita nyo yung hanggang kay Enoch na ikapitong lalaki. And then later on ay doon sa Jude 1:14 na sinabi, Enoch saved from Adam. Pero ang point ko dito mga kapatid, na malamang ay hindi si Abel ang unang lalaki. There can be man before him, children of Adam. Nakalaunan ay doon din nanggaling ang mapapangasawa ni Cain. Sapagkat malinaw sa Biblia na ang tao na nauna na nilalang ng Diyos at wala ng iba ay galing sa alabok at yan ay si Adan at si Eva. Ang mundong ito ay hindi nila maunawaan na walang pinanggalingang iba ang tao. Nagkikreate sila sa kanilang kaisipan sapagkat hindi nila malaman kung saan ba talaga galing yung napangasawa ni Cain. During that time, alam natin na walang batas tungkol sa mga ganyan. Kamakailan ay tinanong ko yung grupo na galing sa hermeneutics. Sabi ko, bakit hindi nagkasala si Abram sa si Jochebed sa kanilang pagiging magtiyahin na mag-asawa? Nakita naman ninyo yun? Na ang mga magulang ni Moises ay magtiyahin. Pero, kasalanan ba yon? And the answer is no. Sapagkat walang batas ang Diyos tungkol sa pag-aasawa sa panahon na yan. Ang pag-aasawa o ang batas ng pag-aasawa ay lumabas na lang sa panahon ng mga Israelita ay bansa na. Nakukuha nyo? Amen. Wala pang ethnic division sa panahon na yon, kaya pwedeng mag-asawa pa. Now, mga kapatid, sa ngayon makikita nyo na kapag ka ito ay nilabag mo, nagkakaroon ng problema dahil yan ay may sumpa sa Diyos. It is against the law of God. Pero kung walang batas ng Diyos, hindi talaga magkakaroon ng problema. Bukod doon, mga kapatid, when God uttered 1:29 or 30 ng Genesis, na sinabi niya, fill the earth and subdue it. And then sinabi pa, and God blessed them and said to them, fill the earth and subdue it. Fill the earth, meaning there have been a blessing from the lips of God. Alam niyo, ang Diyos pag nagsalita, mangyayari yan. So hindi natin alam kung gaano karami ang mga lalaki at babae na naging anak ni Adan at ni Eva because they were blessed to multiply. Hindi sinabi ng Biblia na mag-add. So, nung bless sila, salita ng Diyos yun, talagang mangyayari yun. Dumami ng dumami. Kaya lang pag-iisipin mo sa kaisipan ng tao, na nung nilalang si Adan at si Eva, how long did it take to have a first child? Hindi natin alam, walang record ang Biblia. Ang sabi lang natin dito, ay hindi ang Abel na ito ang unang lalaki malamang. Sinasabi lang na siya yung may pananampalataya at naibigay ang kwento nila ng kanyang kapatid na si Cain dahil sa first mother at sa first na pananampalataya. Palagpakan natin ang Diyos na buhay. Ganito ang sabi ng Genesis chapter 5 verse 3 to 5. Genesis chapter 5 verse 3 to 5. When Adam had lived 130 years, he had a son in his own likeness, in his own image, and he named him Seth. Seth ang ibinigay na pangalan. Kung titignan nyo, wow, ito na yata ang panganay. And then sabi ng verse 4, after Seth was born, Adam lived 100 years and had other sons and daughters. Altogether, Adam lived a total of 930 years. Si Seth ba ang panganay? No. Bakit? Hindi dahil sinabi natin. Basahin natin ang sinabi ng 4:25 ng Genesis. 4:25. Sinabi, Adam made love to his wife again. Again. Sabi natin again. Again. And she gave birth to a son and named him Seth, saying, God has granted me another child in place of Abel since Cain killed him. Nangangahulugan mga kapatid na itong si Seth
ay in replacement to the righteous child. Parang makikita na natin ngayon na ang tinutuntun ng Biblia ay yung righteous lineage. However, walang sinasabi ang Biblia doon sa mga susunod na mga tao na binabanggit dito like Enos, Methuselah, of course, anak siya ni Enoch. Mamaya titignan natin pero walang sinasabi. At ipinapakita lang sa atin na malamang ay ibinibigay din ito to trace the year of the flood. Sinubukan nyo na bang tignan? Kailan ba nangyari ang malaking baha sa panahon ni Noe? Madaling i-compute yan, mga kapatid, through the ages of this guy na ibinigay na salin lahi. Kung hindi ko nagkakamali ay nasa 1,560. Kung hindi ako nagkakamali, because at one time ay pinag-aralan ko yan at ang baha ay nangyari malamang sa ganitong edad na mula kay Adan. So, sinasabi ko ito sapagkat gusto ko ipakita sa inyo na sometimes God is giving those numbers para makita natin kung ilang taon na talaga ang mundo. Maalala nyo na ngayon ay lumalabas na bilyon-bilyon taon, meron ng mga species. Now, mga kapatid, makinig kayo rito. Hindi mo talaga malalaman kung kailan nilalang ang mundong ito. Pero ang malalaman natin sa Biblia ay ang paglalang ng Diyos sa mga hayop, mga bagay na nabuhay sa mundong ito. Sapagkat doon sa Genesis 1:1 and 2, ganito ang sabi, "The beginning God created the heavens and the earth, and the earth was void and formless." Makinig kayo. Bigyan ko ito ng konting pansin. Sabi ng James 1:17 na lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuti, maganda. Bakit naging void and formless? Sapagkat kung titingnan niyo ang history, na nagkaroon ng problema sa langit, ang Diablo at ang kanyang mga anghel ay pinalayas doon, bagamat later on ay pwede pa silang pabalik-balik doon nung may tao na, katulad ni Job, pero nanahan sila sa lupang ito. At alam natin na kapag ito'y pinanahanan ng Diablo, sisirain niya talaga. So, nung sinabi ng Biblia, "And the earth was void and formless," ay malamang pinapangit na talaga ng hari ng kadiliman at ng mga kampon ng kadiliman. Nakukuha nyo? Amen. And so from there, nag-recreate si God. And that recreation is a picture of a human being na kailangan ay ma-recreate tayo. We were created, but because of sin, we need to be recreated. And that is the new creation. Ipinattern doon sa lupa na sinira ng Diablo, pero nung sabihin ng Panginoon, "Let there be light." At yun ang kailangan din ng tao. Kailangan maliwanagan siya ng mga salita ng Diyos. Sana po ay nakukuha niyo at naunawaan ninyo. Amen? Amen. Pumunta tayo sa pangatlo tungkol dito kay Abel. Sabi niya isang bahagi, "By faith, Abel brought God a better offering than Cain did." Abel was distinguished by God. Or, napuna siya ng Diyos dahil sa kanyang kaloob. Sabi, God spoke well of His offering. Why? Sabi mo sa katabi mo, concerned din pala ni God ang ating mga ipinagkakaloob. Every time natitignan niyo yung kaloob niyo, yun kaya yun? Sasabihin niyo sa inyo, mga ibibigay sa Panginoon, ano man yan mga kapatid, I'm not talking about money. You can be giving other things to God, and it can be outside this building. Nakukuha niyo? Pwedeng sa inyong mga kapitbahay, pwedeng sa inyong ibang mga lugar ay gumagawa kayo ng kabutihan. Huwag lang ninyong palabasin na may ginagawa kayo na wala naman talaga. Mali na yun. But I mean, mga kapatid, everything that we do for the name, for the sake of our relationship with God, ay talagang binibigyan din ng Diyos ng halaga. Malala nyo, sabi ng aklat ng kung Corinthians o kaya ay sa Hebrews na sabi niya, ang Diyos ay hindi liko na kakalimutan niya ang inyong mga ginawa. God is not unjust that He should forget your good works. Ang Diyos ay hindi liko. Meaning, every time na gumagawa tayo mga kapatid, maliit o malaki, depende sa ating mga motibo at paraan ng paggawa din naman, ay nakatingin si God. Pero titignan natin ngayon,
ang kaloob na ito ni Abel. Kung tanungin ko kayo, sa tingin nyo, ano ang kalugod-lugod na kaloob sa Diyos? Pakinggan nyo ito. May sinabi, 2 Corinthians 8:5, na na doon ay sinabi niya, ito ay tungkol sa mga taga-Macedonia, so that we can understand na kung paano nalulugod ang Diyos sa ating mga kaloob. Bakit nalugod ang Diyos sa kaloob ng mga taga-Macedonia? Is it the amount? No. Yung bang laki ng halaga? Yeah, they did their best. Talagang nagsikap sila na naglikom ng kanilang ibibigay doon sa mga nangangailangang Kristiyano na sa panahon na yon sila'y nagdarahop, meaning hindi sila makapagbigay ng malaki. Pero kaya nalugod ng Diyos sa kanila ay dahil una sa lahat ay ibinigay nila ang kanilang sarili sa Diyos. Amen. And that's the first thing about offering. You cannot give anything to God outside your life. First of all, wala kang maibibigay hanggat hindi mo na ibibigay ang iyong buhay, hindi ka tanggap-tanggap ang iyong kaloob sa Diyos. And how do I know na yun ang buhay ni Abel? Mamaya titingnan natin. That's why the Bible says, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Ano ang hinihingi ng Diyos na kaloob sa atin? It is first of all our lives. Na kung tayo ay talagang mabuhay para sa Panginoon, sakalang kalugod-lugod at katanggap-tanggap ang ating mga kaloob sa Kanya. Kaya dito hindi tayo agad-agad na manghihingi ng mga donasyon o kung ano-ano sa mga bagong dating na mga tao rito. Because we don't know their lives. But we offer them. Nakikita nyo, we do not even have any exhortation of giving. Meron tayong basurahan dyan. Pag hindi mo pa ibinibigay ang buhay mo sa Panginoon, walang kwenta ang iyong kaloob. At ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Panginoon? Napag-aralan natin, Hebrews 10:5 and 6. Therefore, when Christ came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. With burnt offering and sin offering you were not pleased. Yan ang sabi ng Panginoon. Alam niya kung ano ang Diyos. Kaya nung ang Panginoon ay nabuhay sa mundong ito, sinikap niya na ayusin ang kanyang buhay. Walang offering. Nakita ba ninyo na nag-offer ang Panginoon ng anupaman, pera? Wala. Tumitingin siya sa mga nagkakaloob. Pero ang Panginoon at the age of 30, nang siya'y lumabas, hindi natin alam, walang sinasabi ang Biblia, pero hindi ko sinasabi na hindi siya nagkaloob. Makinig kayo. Nang lumabas ang Panginoon, He went for water baptism sa Matthew chapter 3. And after that baptism, wala pang ginawa sa ministry, tumingin kayo sa akin, wala pang ginawa sa ministry, wala pang paawit-awit sa ministry, wala pang fasting, nang siya ay nagpabautismo, umahon siya sa tubig, at mula sa langit ay bumaba ang Espiritu ng Diyos sa anyong kalapati at sinabi ng Amang nasa langit, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Bakit? Sapagkat kahit wala siya sa ministry, nabuhay siya para sa Diyos. Ibinigay niya ang kanyang the best. Yun ang buhay ng Panginoon. Hindi yung mga kaloob-kaloob na yan. Makinabang lang dyan yung mga, ayaw ko nang bumanggit ng masamang salita. Ang dami, hindi man lang nangangaral ng tungkol sa kabanalan. Ang pinakamahalaga sa mga mangangaral na ito ay laki ng offering. Alam ba ninyo mga kapatid, na ang daming mangangaral, ang sukatan nila na nabibless ang tao ay yung kanilang offering. Malala ko yung kinukwento ng isang taga-Europang pastor na inimbitahan siya para mangaral tungkol sa kaloob. At siya ay nag-exhort. At noong araw na yun, sabi ng pastor sa kanya, do you know that today, this is our best offering, this is our best of greatest offering. At alam niyo mga kapatid, tuwang-tuwa siya. At sabi nung inimbitahan, sapagkat alam niya na hindi yun ang sukatan ng presensya ng Diyos, o pagpapala ng Diyos, ay sinabi niya, this is wickedness. Masama ito. Masama kapag ka ang church, ang sukatan niya sa presensya at blessing ni God ay ang kanilang offering. Sabi ko nga, kaya naman dito sa True Brand ay ang ginagamit natin ay basurahan. Bakit?
Sapagkat gusto nating makita na anumang bagay na hindi tama ang pamumuhay mo, ang ibibigay mo ay parang basura. Kasi pag hindi ka nabuhay ng tama, basura yung iyong kaloob sa Diyos. Now, tingnan natin ang buhay nitong si Abel, Sabi ng Genesis chapter 4, verse 3 to 4. Basahin ko po. In the course of time, Cain brought some of the fruit of the soil as an offering to the Lord. And Abel also brought an offering fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Sabihin natin, Abel Abel and his offering. and his offering. Tanong, naunawaan niyo ba? Katulad ng sabi ko, tumitingin din si Lord sa ating mga kaloob. At ang dami ay, yun talaga ang kanilang sukatan kung sila ay talagang sa Diyos. Alam na ba, kapag tayo nagkakaloob, binabago nito ang ating damdamin kahit tayo nabubuhay sa kasalanan. Pag nakapagkaloob tayo ng malaki, parang feeling natin ay maayos na ang ating relasyon sa Diyos. Yan ay paganong pakiramdam. Pagano yan? Sinusukat mo ang iyong relasyon sa pamagitan ng iyong kaloob outside your body. Pero tingnan nyo ito mga kapatid. Una, ang tinitingnan ni Lord ay yung nagkakaloob. Ibig sabihin mga kapatid, tayo yung buhay natin ang unang tinitingnan ni Lord. Yun ang sabi niya rito, the Lord looked with favor on Abel and his offering. Sino ang tinignan una ng Diyos? Yung kanyang offering? Si Abel. Yung tao na nag-offer. Para patunayan sa inyo, mga kapatid, na mahalaga yon. Malala nyo yung mga magkakaibigang si Job at ang kanyang 3 kaibigan. Na ang daming magaganda na sinabi ng charismatic na 3 kaibigan ni Job. I say charismatic dahil sila ay magaling magsalita ng mga magagandang salita para sa Diyos. Pinagtatanggol nila ang Diyos. And here is Job telling the truth. Dahil hindi niya naunawaan ang kanyang sitwasyon, bakit ganito? At the end, mga kapatid, nung maayos na, pinagsabihan na ng Diyos si Job, makinig kayo. Alam niyo yung 3 magagaling na kaibigan ni Job? Sabi ni God, hoy, ayokong tumanggap ng kaloob sa inyo. Yung inyong mga ikakaloob, ibigay nyo kay Job, hindi kayo katanggap-tanggap. Bakit ganoon? Galing naman nila magsalita. Pagaganda naman ang sinasabi sa Diyos. Sabi ng Diyos, hanggang puro kayo salita. Ayaw kong tumanggap ng kaloob mula sa inyo. Ibigay nyo kay Job. Gusto ko siya magkaloob. Matuwid ba si Job? Of course. There was a man in us who is righteous and fear God. Pero mga kapatid, kung titingnan nyo, maraming loopholes itong si Job. Pero dahil siya may puso sa Diyos, 100%, mula sa kanya ay tatanggapin ng Diyos ang kanyang kaloob. Now, ano sinasabi ko rito? Sa pagkakaloob ay unang tinitingnan ng Diyos kung sino yung nagkakaloob. Bakit sa Old Testament? Bakit kailangan ng mga saserdote? Kasi hindi basta-basta tao ang pupunta roon at ibigay ang kanilang mga kaloob. Bagamat ngayon, mga kapatid, ay bago na sapagkat ang ating punong saserdote ay si Kristo. Can say amen? Amen. At tayong lahat ay mga saserdote. Parang omen. Amen. Alam niyo ba yung sinasabi ng 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10, natatawa ko dahil ang lakas ng amen nyo nung sinabi ko na si Kristo ang ating punong saserdote, pero nung sinabi ko, kayo mga saserdote, hindi na kayo makasagot. Ayan. Naniniwala ba kayo mga saserdote? Amen. Pero tandaan nyo mga kapatid, dahil sabi ng Revelation 1:6, He has made us to be a kingdom and priest. Mga kaharian. Pinaggawa tayong kaharian ng Diyos at mga saserdote niya to serve our God. Tingnan mo yung katabi mo. Kung mukhang may ginagawa ba yan sa ubasan ng Diyos. May assignment kayo. Hindi sa akin yan. That's the time na patunayan nyo na kayo ay may silbi sa kaharian ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, tapikin mo ng konti. Kapatid, patunayan mo na saserdote ka.
Royal priesthood tayo. We are a member of that royal priesthood. Parang hindi kayo makapaniwala, natatawa kayo. Basahin nyo pag-uwi nyo. O kahit ngayon. 1 Peter 2, 9 and 10. Gusto niyo basahin ko? Basahin ko para marinig niyo mga kapatid. Yung Revelation 1:6 hindi ko na babasahin. Basahin nyo na lang. Pero ang gusto kong basahin sa inyo yung sinabi ni Pedro sa 1 Peter 2, 9 and 10. Ganito ang sabi niya. But you are a chosen people. Can you say amen? Amen. Siyempre, malakas kasi you are a chosen people. A royal priesthood. Amen. Ba, nilakasan nyo na. A holy nation. Amen. 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 A people belonging to God. Amen. That you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Kaya itong sulat na ito ni Pedro, ang mga kapatid, ay napapansin ko, mukhang ito ay para sa mga hentil. Bagamat sinabi niya sa umpisa na mga nangalap na Hudyo ito. Kaya kung hindi ka palabasan ng Biblia, hindi mo makikita yon. Pero kung uunawaan niyo yung sinabi na yon, ay mga hentil yon. Because we have not received mercy at the beginning. We are not the people of God. Sabi ng Ephesians 2:11. But now we have become the people of God. Now, ano ang pinupunto ko rito? Pinapakita ko sa inyo, mga kapatid, na tayo ay mga saserdote na ng Diyos ngayon. That's why we can offer to God. Huwag na kayo pumunta sa akin, Pastor, i-offer ko nga ito, ibibigay ko na magbigay kay Lord. Huwag kayo pumunta sa akin. You are a priest! Naku, nagtaasan ng mga kilay. Mga saserdote kayo. Amen. Kaya dito mga kapatid, huwag kayong dito lang gumawa ng kabutihan. Because we are the church. Kahit kayo'y nasa labas. I am the pastor because I lead you and I teach you and I guide you mga kapatid. Pero yung mga natututunan ninyo, kayo bahala kayo mag-apply noon. Hindi ko hintayin na gagawa para sa inyo. Pare-pareho lang tayo pagdating ng araw. Isa lang ang sasabihin ng Diyos sa atin. Depende sa ating mga ginawa. Yun yung sabi niya, well done, my good and faithful. Pakilakas naman. Servant. O, hindi ko na binanggit. Servant! Sino servant ni God? Ako lang? Di kinawawan nyo naman ako, lawit na ang dila ako, lahat kayo paglilingkuran ko. Ay ako lang ang bibigyan ng Diyos ng malaking gantimpala pagdating ng araw. That's why I'm teaching you to serve. Yan ang sabi ng Ephesians 4:12. To prepare God's people for the work of service. Bakit ko kayo inudyukang maglingkod? Bakit ko kayo tinuturuang maglingkod? Because you're a priest. At hindi ko yan sinasabi para dito lang kayo sa apat na sulok ng ating building, ng ating gusari. Do whatever you can do according to the commands of Christ. Actually, marami doon sa mga batas ni Kristo ay para sa labas. And when you read chapter 25 ng Matthew, unang-una, tingnan nyo ito, may tatlong talinghaga dyan. Tumingin kayo rito. There are 3 parables in the book of Matthew chapter 25. Number 1 is about the 10 virgins. Ano ibig sabihin nun? Maintain your relationship to God. Huwag kang mawalan ng langis. Number 2 is for the ministry for the church. Yung gift natin. May mga ibinigay na gift si Lord para sa kanyang iglesia. Pag binasa nyo yung pangatlong talinghaga tungkol sa mga tupa at kambing, saan sila naglilingkod? Sa labas ng church. Nakukuha nyo? Yung mga walang ginagawa sa labas, ano dito sa church? Pwede tayo magpakabait, pwede tayo, dami natin ginagawa sa bawat isa. Walang masama doon mga kapatid. Pero kung wala kang ginagawa sa labas, baka may problema. At ang ugat ng problema nandun sa unang talinghaga, 10 virgins, wala kang langis. Nauubusan ka. Nakukuha ba ninyo? Amen. So now makikita nyo na you are the priest. At ang halaga ng bagay na yon na ginawa ni Abel ay una sa lahat yung kanyang buhay. Amen? Nakukuha nyo na? Amen. Amen. But God looked with favor on Abel, una sa lahat sa pagkatao,
and his offerings. Pangalawa na yung offering. Now, ikinumpara ngayon kay Cain. Mga kapatid, ikinumpara ngayon kay Cain. Ano sabi? Chapter 4, verse 3 and 5, sabi niya, in the course of time, Cain brought some of the fruit of the soil as offering to the Lord. And Abel also brought an offering, fat portion from some of the firstborn of the flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. Tingnan nyo, ikinukumpara rin ni God ang ating mga ginagawa sa iba. Yung mga magagandang modelo, actually, dito pa lang, ibinibigyan na tayo ng magagandang modelo. And one of the first man na ibinibigyan niya model natin ay si Abel. Paano nagkaloob si Abel? Inuuna niya yung kanyang sariling ayusin sa Diyos. And then, nagiging katanggap-tanggap ang kanyang offering. Alam niyo na, mga kapatid, Amen. huwag sukatan ang kaloob, pero maaaring maka-epekto yan sa uri ng puso meron ka sa Diyos. Kung ikaw ay meron namang resources, merong maibibigay, pero wala ka namang binibigay, sasabihin mo, binibigay ko na nga sarili ko kay Lord. Parang hindi rin makatotohanan. Ano? Now, ayaw ko ng pag-usapan niya. Punta tayo sa pangalawang ancient. At sino ito? Sa Biblia siya si Enoch. Wow! Basahin natin ang sinabi niya. Verse 5, by faith Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. And without faith it is impossible to please God because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Ang nakikita ko dito kay Enoch, mga kapatid, ay faith that bears life pleasing to God. Faith that bears a life pleasing to God. Nakukuha nyo? Amen. Ang pananampalataya ay nagbubunga ng katanggap-tanggap na buhay sa Diyos. Amen. At ito ay nakikita natin kay Enoch. Now, ano ang resulta ng pananampalataya ni Enoch? Makikita natin, he is the first man who did not experience death. Gusto niyo bang hindi mamatay? Parang ayaw niyo. Gusto niyo mamatay? Amen. Amen. Nagmamadali. Maglingkod muna kayo. Alam niyo, ganito mga kapatid ha. Kung kayo'y handang mamatay, pero hindi kayo handang mabuhay, mali yan. I always challenge people not to die for the Lord, but to serve the Lord. Live for God. For me to live is Christ and to die is gain, sabi ni Paul. You must have to live first for God bago gusto mong mamatay. Suicidal kapag gusto mong mamatay pero hindi ka nabubuhay. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Now, yan ang ating hope. Si Enoch, ang ating model pagdating sa rapture. So, tingnan niyo mga kapatid, this is our hope. We are hoping na kapag dumating si Lord ay magiging katulad natin siya. Sinabi na aklat ng Korinto na kapag dumating ang Panginoon at tayo'y mga buhay pa, hindi na tayo mamamatay, babaguhin ang ating mga katawan, bibigyan tayo ng katawang hindi nabubulok, glorified body, and to be with the Lord forever. Yan ang sabi ng Biblia. Yan ang pag-asa natin. But what kind of a person ang irarapture ni God? Kaya nga sabi niya, ingat kayo sa mga moderno. He is a guy who is ancient and who was taken by God without dying. Ito yung model pagdating sa inaangat ninyo na ma-rapture kayo. Si Enoch. Well, may kasama yan sa Biblia, dalawa lang sila na hindi namatay na kinuha sa langit. And of course, Elijah or Elias. Mga kapatid, kung sakali lang ito, pero huwag tayong masyadong pakampante sapagkat ang nakikita ko sa Biblia, at ito'y sasabihin ko na mapapakinggan, mapapanood ng marami, na nakikita ko sa Biblia ay mauunang malaking digmaan, maraming mamamatay, 1/4 ng sangkatauhan. Yan ang sabi ng Revelation chapter 6, sapagkat sa chapter 7, verse 9, doon ni rapture ng church. Meaning, kung ito ay nandoon sa
tuloy-tuloy na pagpapakita ng Diyos ng vision kay John ay mauuna talaga ang malaking digmaan. At ito ay nararamdaman na natin sapagkat walang digmaan katulad sa panahon natin na mamamatay ang 1/4 ng sangkatauhan. But what God reveals is mamamatay talaga ang 1/4 ng sangkatauhan. Mapalad tayo kung hindi tayo namamatay. Then doon pa lang, saka pa lang darating ang Panginoon. Marami ang pag-asa, kukunin na sila ni Lord. Parang hindi ganon sa Biblia. Gusto na marami, madalian. No. Sabi nga ni God, minsan ko pang yayanigin ang langit at ang lupa para makita kung sino ang mahuhulog, maaalis. Ay minsan pang yayanigin. Now, this guy was lost from this world without dying. Ang daming nagsasabi sinabi ng 116 verse 15 ng Psalms, na precious in the sight of the Lord is the death of His saint. Oh, namatay ka, wala kang ginawa. Precious sa sight ni God. Tingnan mo muna kung nabubuhay ka, na katulad nito, example na ito na si Enoch. Bago mo ang yan. Nalulugod lang ang Diyos doon sa tinawag na saints. Meaning, mga kapatid, nabubuhay na maayos sa harapan ng Diyos. His faith made him to please God and he was lost in this world. Kayo ba ay wala ng pag-ibig sa mundong ito? Malala ko yung sabi ng 1 John 5:4 na isa sa mga unang gagawin ng Diyos sa mga na-born again ay aalisin nila ang kanilang appetite sa mundong ito. Ulitin ko yung sinabi ko. Ang unang gagawin ng Diyos sa mga tunay na na-born again, hindi lamang uhawin sa kanyang salita at tuturuan sila, aalisin din niya yung ating appetite sa mga bagay sa mundong ito. Well, nakikita ko naman sa inyo, mga kapatid, ang malaking pagbabago na hindi na tayo nagpupursige doon sa mga material na bagay. Hindi ko alam sa inyo ang mga personal na buhay, pero yun ang nakikita ko sa inyo. Hindi ko lang alam kung iba yung panloob. But I'm seeing na pagka ikaw talaga ay naturuan ng tama, maayos ang iyong buhay. Tanungin ko kayo, lugi ba si Enoch na nawala sa mundong ito nung kunin siya ni God? Siya ang maaaring magsabi ng precious in the sight of God those who are taken without dying. Ewan ko, sarili kong interpretation yun. Yung kukunin tayo ni Lord na hindi na mamamatay, ibig sabihin nun, kalugod-lugod tayo sa Kanya. That is Enoch. Now, mga kapatid, sabi ng Biblia, he pleased God. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. For it is impossible to please God without faith. Meaning, matindi ang pananampalataya nitong si Enoch. Anong pananampalataya ni Enoch? That he really pleased God. Now, tingnan niyo mga kapatid, may mga account naman sa Biblia. Ito ang maganda sapagkat ang Biblia, ini-interpret ang kanyang sarili. Hindi tayo nagbibigay ng sarili nating interpretation. We took insights from other parts of the Bible para makita natin kung ano sinasabi tungkol kay Enoch. Genesis 5, beginning verse 21. 5:21. When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 years and had other sons and daughters. Altogether, Enoch lived a total of 365 years. Enoch walked faithfully with God and he was no more because God took him away. Number 1. Nung si Enoch ba ay nagkaedad ng 65 years, saka lang siya tumino? At sasabihin ko sa inyo, hindi. Bakit, Pastor? Sapagkat ang sabi ng Biblia, at the age of 65, he had a son named Methuselah. Yung pangalang Methuselah, mga kapatid, ay pinaghanda niya. Meaning, before na ipinanganak si Methuselah, ay maayos na ang kanyang relasyon sa Diyos. God can already speak to him. Bakit? Sapagkat ang pangalang Methuselah is a proclamation of the coming death. Si Methuselah ay mamamatay sa panahon ng baha. Hindi ko alam kung before o during the flood. Kung yan ay pag-aaralan ninyo yung edad ni Methuselah, si Methuselah ay namatay sa taon ng baha. Pero ano ang punto ko diyan? Na ang punto ko, bago pa nag-edad ng 65 si Enoch, ay meron na siyang maayos na relasyon sa Diyos. God can reveal things to him.
Pero nagkaroon pa ng kasindihan nung siya nagkaroon ng anak because that is the time na sinabi sa kanya ng Diyos, there is a coming death. May darating na kamatayan. And that is the death during the flood. Because, sabi ko nga, Methuselah died during the year of the flood. Now, yung Methuselah means death. Death is coming. So every time na tatawagin ni Enoch ang kanyang anak, halimbawa naglalaro si Methuselah, kamatayan! 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 Yung mga kapitbahay, naku, talaga itong siraulo talaga itong kapitbahay kong ito. Did he please man? No! He pleased God. Alam niyo, pag kayo naghahangad na malugod ang Diyos sa inyo, hindi niyo magagawa yan pag hindi kayo nag-set ng puso niyo sa Panginoon. Maraming temptation pag ikaw ay nagpasya na mabuhay para sa Diyos. And one of those is trying to please men. Once na naging men-pleaser ka, hindi ka magiging God-pleaser. Can you say amen? Amen. So, itong si Enoch, napakaiksi ng buhay. The shortest in those times. Tingnan niyo yung mga edad ng mga nauna sa kanya, umaabot ng halos 1,000. Pero itong si Enoch ay parang sinumpa. Bakit? Abayang edad, 365 years. Ay, wala yun. Sinumpa yun. Pag ang mundo, sasabihin ng mundo, wala yung Enoch na yan. Sinumpa yan. Bakit? Eh kasi tingnan mo naman, oh, hindi na tumanda. Sa tingin nyo, sinumpa ba talaga siya? Sinumpa siya ng mundong ito. Pero minahal siya ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. So, tingnan niyo ito mga kapatid. He walked faithfully with God. For how many years? Sabi niyo rito, Enoch walked faithfully with God 300 years and had other sons and daughters. 300 years, sabi natin. 300 years. Tumingin kayo sa akin. Alam niyo ba na maraming Kristiyano nakakalakad lang ng maayos pagka-linggo? Hindi years, hours, minutes. O, gaano na kahaba ang lumakad ka na matuwid sa mata ng Diyos? Mahaba na, pastor. Ilan? Ay nasa 300 seconds lang. Seconds? How many minutes ang 300 seconds? Ilan? 5 minutes? Oh my God. Dagdagan natin. 3,000. Gawin natin 2 oras. Di ba? Mula nung nagbihis, feeling okay na naman siya kasi pupunta sa church, nilinis ang kanyang Biblia, pupunta sa church. But not years. Faithfully with God, 300 years. And at the age of 65, wala na. Sabi ng kanyang mga kasambahay, hanapin niyo nga si Daddy. Ay, sigurado, nandun yun sa bilyaran. Tinignan nila doon, wala. Hindi pala nanonood ng bilyar si Enoch, bakit nyo naman pinuntahan niya? Ay, baka nandun sa sabungan. Nagpunta sa sabungan, wala. Naku, hintayin nyo, lalabas yun sa sinehan. Wala. Wala na, natuluyan. Nawala. Who knows? But it's revealed later on, Enoch walked with God faithfully and he was no more because God had taken him away. Mga kapatid, gusto niya ma-rapture? Pag-aralan niyo ang buhay ni Enoch. Pero ito pa, isang talata tungkol sa kanya. God has given an account dito sa Jude 1:14-16. Jude 1:14-16. Sinabi, Enoch, the seventh from Adam, prophesied about this man. See, the Lord is coming with his thousand upon thousand of his holy ones to judge everyone and to convict all of them and all of the ungodly acts they have committed in the ungodliness and of all the defiant words ungodly sinners have spoken against him. Mga kapatid, ano ang buhay ni Enoch? Sabi ng Biblia, Enoch was a preacher. Una, ganito mga kapatid. Sabi ng Biblia, siya ay ikapito mula kay Adan. 7 from Adam. Sabi ko nga, hindi natin alam kung yung 7 ay perfect, pero wala namang kaugnayan masyado yun. Now,
He was a preacher because he prophesied. So number 1, si Enoch ay nangangaral. Amen. Amen. It is impossible sa ating mga Kristiyano na nakaranas ng kabutihan ng Diyos, na nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, na hindi ka mangangaral. It is impossible. Why? And you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be witnesses unto me, unto Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the world. Acts 8:4. All of those were born again during the times of the apostles. When they were scattered, persecuted sila. They all preached. They all preached. Kayo ba nakakapangaral na? Nakakapag-share na ba kayo, mga kapatid? Amen. Tanungin niyo ang sarili niyo, do I have the Spirit of God? Sa totoo lang, nung ako'y nakabalik, noong 1989, minsan naglalakad ako, baguhan ako. Naglalakad ako just to go and share the gospel. Malala ko, nung nandun ako sa isang lugar dito sa, may lugar dito, saan ba yun? Novelty. Nangangatok ako ng bahay. Hinarap ako ng isa, bumubula ang bibig, sabi ko, yung demonyo nito. Gusto niya kagad na sundin ko yung kanya sinasabi. Relihiyosong tao. Member ng isang grupo. Natatawa ko sa mga ganun kapag kaganon ng tao, halatang walang pinoproteksyon na ng kanyang relihiyon, pero yung relasyon sa Diyos wala. But I mean, mga kapatid, that's one thing about Enoch. He preached. Another thing is, what was his message? What was his message? His message is about righteousness. Later on, pag ito ay pinag-aralan natin itong si Noe. Sabi ng 2 Peter 2:5, Noah was a preacher of righteousness. Pero dito, ang preaching ni Enoch ay naitala. At ano sabi niya? Binasa natin kanina. Now, sabi ko nga, babasahin ko sa inyo na parang nangangaral ako. Say amen. Amen. So, ganito ang preaching ni Enoch sa kanyang kapanahunan. See! The Lord is coming with His thousands upon thousands of His holy ones to judge everyone and to convict all of them of all the ungodly acts they have committed against Him. In the ungodliness and all of the defiant words ungodly sinners have spoken against Him. That is the preaching of Enoch. Ang daming inulit-ulit na salita. Ungodly, ungodly, ungodly. Narinig niyo ba yung God loves you? Bakit ang dami nangangaral? God loves you, brother. Because they are man-pleasers. At yung mga tao na nakakakinig at tinatanggap yun, hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan dahil it's a man-pleasing message. So tingnan nyo ang mensahe ng mga matutuwid na tao. Hindi katanggap-tanggap sa marami. Because they are not man-pleasers. Sabi nga ng John chapter 5, 40 and 41, sabi ng Panginoon natin, wala kayong pag-ibig sa Diyos kasi man-pleaser kayo. If you are a man-pleaser, you cannot love God. Because ang mundong ito, mga kapatid, ay malala. Pero ito mga kapatid, tingnan nyo. Ano ba ang ipinakita ng Diyos kay Enoch? Is it His time? Hindi. Ang ipinakita niya ay yung pagdating ng Panginoon. Pero in the times na yun ay nakikita niya ang buhay ng tao. Marumi, masama. And so he would speak against ungodly living. Di ba ang Panginoon natin, He loves righteousness and hated wickedness, Hebrews 1:9. Paano nangaral si Kristo? He speak much against ungodliness and He was martyred. Yung bang pananampalataya mo ay dinadala ka sa pagbibigay lugod sa Diyos? Mga kapatid, kung hindi, mag-isip-isip ka. Meron tayong dalawang modelo ngayong araw. Hindi na ako magpapatuloy sa buhay ni Noe. I think, sumobra na tayo ng oras. I'm giving 1 hour dito sa mga message na ito. At nawa po ay napagpala tayo sa buhay ng dalawang lalaking ito. Amen. Tanong ko sa inyo, karapat-dapat ba na tularan si Abel at si Enoch? Amen. Pasensya niyo yan sa buhay niyo. Gandang araw po. Sumagana sa akin ang biyaya ng ating dakilang Diyos at Ama.
Amen.